Guys, papalapit pa lang ako dito sa tulay. Sobrang kinakabahan na ako. Ito yung sinasabi nga nila na tulay na mysterious dahil sa sobrang tagal niya na hindi pa rin nagbabago yung kulay. Tapos nung nandito na ako sa mismong tulay, bigla akong napaisip kung pupunta ba ako. Tignan niyo naman guys, napakalalim at napaka-deep niya. Pero syempre, nandito na rin naman tayo. Kaya kahit dahan-dahan lang, pupuntahan pa rin natin yan. Gusto ko rin makita kasi yung take na sinasabi nila or falls na doon daw nagtago yung puting ahas. Yung kwento nga dyan guys na yung puting ahas na yon, bakit siya naging puting ahas? Kasi meron nga isang pare dyan na mapambuli sa mga lokal dyan. Ngayon, yung sobrang pambubuli niya, sinabihan siya ng isa pang pare or oboyasang na mag-repent na siya, magsisi siya sa mga pambubuli niya. At binigyan siya ng ritual or salita or chant na i-memorize niya at sabihin niya paulit-ulit. Nung yung isang pari na nagpayo sa kanya ay umalis papuntang Nico, pagbalik niya, nadatnan niya si Genta. Ang pangalan ng mapambuli na pari ay Genta. So, pagbalik nung Nico Bosang, panggaling sa Nico, nakita niya si Genta na patay na. Doon nga kanina, doon sa bato, nakayuko siya at patay na. Yun nga, nag-decide nga si Kobosang na ibigay sa kanya yung balabal or yung suot ng pare, ganun, ng mga pare dito sa Japan. Pagkalagay daw nung damit ng pare ay naging puting ahas nga daw si Genta at dyan daw siya nagpunta dyan sa falls na yan. Kaya titingnan natin guys kung ano yung or nandun pa ba si Genta, kung totoo ba yun. Ito ay hindi ko gawa-gawa lang, ayon lang sa nabasa ko. Nagsisearch din ako dyan guys, pero wala siyang masyadong mga history. Pero nandyan yung kung kailan tinayo tong bridge na to, 1979. At yung bridge na yan ay daanan pala yan dati ng papuntang Nico ng mga monks, mga monghe ba. Kaya tara, patuloy tayo, tignan natin yung sinasabi nila na falls, nandun nagtago si Genta. Sana nandyan pa siya. Ayan siya guys. Hindi na ako madulas. Malaglag yung cellphone ko. Uy, nakapulog. Nito guys ay Genta Bashi. Yung bato naman ay tinawag siyang Kesakake. Ang ibig sabihin, yung binalot ng pari, yung damit niya dun sa bato na yun, dahil dun nga nakita si Genta na namatay. Kaya guys, lapitan pa natin yung falls kung may makikita tayo or ano pang merong something dito. Pero sobrang creepy na ang nararamdaman ko dito guys. Natatakot din ako syempre dahil mag-isa ako, tapos paggabi na rin. Kaya let's go pa, lalapitan pa natin ng konti.
Kaya guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sana magkita-kita pa tayo sa mga susunod nating video. And palambing po ako ng heart. And pa-follow po sa mga hindi pa naka-follow. Maraming salamat guys. Sana nag-enjoy kayo sa medyo creepy at medyo mysterious na kwento natin. See you guys. I love you. Mayroon pa tayong susunod.